All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto pong si Pangulong Marcos, meron pong sinabi tungkol dito sa pasaporte ni Embattled Elizalde. Hindi na po ito representative. Nag-resign na po ito. Wala na po siya sa party list niyang Ako Bicol party list. At ngayon po ito ay nagtatago sa ibang bansa. No? Kasi meron pong kahilingan ang mga netizens at yung mga kapwa niya mambabatas na sana mapabalik ito sa Pilipinas at ma-revoke ang kanyang passport, makansela ang kanyang pasaporte. At ganoon din po si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways ay kumbinsido po na merong makukulong na mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno at mga iba pa nakasangkot nila tulad ng mga contractors. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works Highways ay nagsabi sa kanyang press conference kahapon sa ating bansang Pilipinas na siguradong may makukulong bago magpasko. Baka nga po hindi na daw po aabot ng Disyembre, itong mga ito ay makukulong na. Abay, ganun din ang sinabi ng Pangulong Marcos nung sa kanyang ulat ng Pangulo, yung very short na ulat ng Pangulo na baka hindi na abutin pa ng Disyembre, baka may makulong na. Hindi lang mga contractor kundi mga public officials, mga tiwaling gobyernong mga nagtatrabaho. Dito po sa balita ng balita, ang sabi po dyan ay may makukulong na. Ay, sa wakas, matutuwa tayo nito. Pag-aresto sa mga sangkot sa flood control scandal, di aabot ng Disyembre, sabi ni Secretary Vince Dizon. Kumbinsido si DPWH Secretary na maaari na raw makulong ang ilang mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects bago ang pagsapit ng buwan ng Disyembre. Hindi na maghihintay ng Disyembre. Ngayon lang Nobyembre ay may makukulong na. Kung pagsasamahin natin yung dalawang kasong yon, 26 yung sa Bulacan, kasama na yung mga Diskaya doon at si Henry Alcantara. Tapos 15 doon sa Mindoro, naku ang dami no? Kasama kay former Congressman Saldico at kumpanya niya, yung Sunwest. At halos 40 na tao yan na makukulong doon sa dalawang kaso pa lamang. Tama, 26 plus 51, 26 plus 15, 41 mga kababayan. Ayon pa kay Dizon, sinabi umano ni Ombudsman Jesus Remulla na isasampa na sa loob ng linggong ito o sa susunod na linggo ang mga kasong kriminal na may kaugnayan sa proyekto ng flood control sa Bulacan at Oriental Mindoro. So yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Linggo na lang ang bibilangin natin o baka araw na lang ay may makukasuhan na. At dahil nga non-bailable ay mga non-bailable cases, patay. Sige. Pasko na mga kurakot. Sana nasa rehas na kayo. Okay? At dahil nga non-bailable itong mga kasong ito ay makukulong na. Ibig sabihin, walang piyansa. Malamig ang Pasko no dyan. Sa bagay, sama-sama kayo. Baka dyan nga kayo sa bagong kulungan. Saan ba yun? Sa Taguig ba yun? O sa Pateros? Hindi ko po alam. Yung bagong kulungan dyan, Para lang naman kayong sigurong nasa dormitoryo. Mga double decker na bed. Diyan kayo. Pag nilalamig kayo, kayo magyakapan dyan, no? Ay, nako, sa wakas sa awa ng Diyos, mga kababayan. Okay, so yan po, no? Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kumpiyansa po siya. Talagang sinisigurado na araw na lang daw o linggo na lang at meron ng makukulong na mga tiwali. 40 yan. Mahigit sa 40. 26 daw po nakatao dyan sa Bulacan. 15
dyan sa Oriental Mindoro. Kasama yung kay Elizalde ko at yung mga kumpanya niya. Yari kayo ngayon. Dapat lang yan. Lahat sila non-bailable. Nako, sana naman meron dyan Peryong at Dagol kung saan kayo ikukulong. Di ba, Bireno, si Sara Diskaya makukulong. Eh yung asawa niya, si Pacifico, nako, yari na mga kababayan. No? Kaya kailangan mag-ano na kayo, mag-prepare na kayo. Mag-prepare na kayo ng mga blanket, jacket ninyo kasi malamig po doon, Disyembre ngayon. So yan po, abang-abangan natin to. Sigurado ba yan, Vince Dizon? Ay malamang kasi yan din po ang sabi ni Crispin Rimulya, mga kababayan ha. Okay, so antay tayo. Dapat hindi na yan aabot ng December 1st. Pag yan lumagpas ng December 1st, ay nako, kakastiguhin natin tong si Rimulya at si Vince Dizon. Ay, nga sinungaling. Paasa lang pala kayo. Dapat panindigan nyo yan. Sabi nyo, bago mag-Disyembre, hindi na aabot. Dapat November 30, may na-file ng mga kaso dyan Okay? O now, pasok naman tayo dito sa sinabi ng Pangulo tungkol po sa pagkakansela ng pasaporte ni Elizalde ko. Matatandaan nyo si Elizalde ko, nakatunog ito Oo, nagkaroon ito ng intel na sasabog na tong flood control scam at yari ka dito, takas ka na. So, ibig sabihin, hindi po ako naniniwala dun sa alibay niya na medical condition, magpapagamot siya. Ano ka, nagpatole? Ano ka, nagpagamot sa luslos? Sasabi pa nung abogado niya, kaya daw siya hindi makauwi ng Pilipinas dahil daw sa medical condition, ina-advise ng doktor na wag mag-travel na mag-travel. Gago! Yung kliyente mo nga from Singapore to US to Europe, o di ba travel ng travel yan? Tago ng tago yung kliyente mong checkwa Kung hindi guilty itong si Elizalde ko, harapin mo to! Face it like a man. Kung matapang ka, hindi, tumakbo ka Kaya yari ka. Tinakbuhan mo yung accountability. Marami tuloy na dadamay sa kalokohan mo, Elizalde ko. O ngayon, nananawagan ng mga netizens na i-cancel na ang passport niyan. Ang sabi ng abogado niya, wala naman siyang kaso Wala naman siyang warrant of arrest Wala naman court order Yung ang si Toby Tiangco, o sabi cancelahin nyo na lang. Bahala na yung abogadong lumaban dyan. O, hindi naman constitutional yon. Sabi ng DFA, wala kaming karapatang mag-cancel kasi because of the new passport law. Kinakailangan may court order muna na pagkakansela ng passport niya bago namin kanselahin. O paano magkakaroon ng cancellation sa korte? Dapat may magsampa ng kaso. O ngayon, eto na po. Sabi ng Pangulo sa bilyonaryo, cause passport to be cancelled once charges filed. Ayun na. Yari na. Mukhang natutunugan ko, mukhang pakikialaman na yata ito ng Pangulo. Once na maisampa daw po ang kaso sa korte, maaari nang makansela ang pasaporte ni Elizalde ko. President Marcos Jr. on Thursday said the government will cancel the passport of resigned Ako Bicol Party Representative Saldico once criminal charges were formally filed against him over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control scandal. Quote, the legal answer is because hindi pa nasasampahan ng kaso. Therefore, the request for cancellation of passport cannot yet be made. Correct, tama naman yung abogado ni ko. However, when the time comes, we will immediately cancel his passport. Tama po yan, mga kababayan. Kaya siguro, kaya bilis-bilisan mo. Boyeng Rimulya. Ano ang sabi ni Secretary Dizon? Kasama po na mapapailan ng kaso si Elizalde ko at yung kanyang kumpanya. Ano ba yung kumpanya niya? Ang dami niya Sunwest. Isa yata yon. Mahigit 40 sila bago pa mag-Disyembre. So once na masampahan sila ng kaso, ano natin to? Sabi ng Pangulo once na masampahan ng kaso, mag-a-apply tayo na ma-revoke ang kanyang passport. Okay? Yan po. So tama lang to. Mabuti yan. Ang tanong natin mga kababayan, bakit si Roque? Pangulong Marcos, bakit si Roque? Hindi mo sinabi to na kansilahin ang pasaporte niya. Si Roque, napailan na ng kaso ng PAOK. Human trafficking. Sangkot sa Pogo. Nag-request na rin ng DOJ for cancellation of his passport.
Bakit hindi mo na lang sabihin doon sa kung saan mang korte penal ng DOJ yan? Pakibilis-bilisan nyo naman. Paki-prioritize nyo naman. Expedite the process of this cancellation of passport of Roque. Di ba? Hindi ko makagalaw-galaw ang DFA hanggat walang order ng korte. Yun po ang sabi ng DFA ay yun na rin na sinasabi ng bagong batas sa passport. Kinakailangan manggagaling sa korte ang request para i-cancel ang kanyang passport. Eh may kaso na eh. Di ba Pangulo? May pinal ng kaso ang PAOK. May pinal ng kaso ang DOJ sa Angeles Regional Trial Court labang kay Roque. Bakit hindi pa naa-actionan yung cancellation ng passport ni Roque? Eh dito sinabi mo, once na mapaila ng kaso si Elizalde ko, we will cancel. Ha? We will cancel. We will therefore the request to cancellation mag-request na. Ang gawin, parehong i-expedite yan. Kay Roque at kay Elizalde ko. Pati yung kay Bunoan, nakalabas eh. Pailan nyo na rin ng kaso si Bunoan. Lahat sila. Pailan nyo ng kaso, and then kung may passport sila, i-hold, revoke muna lahat para hindi makalabas ng bansa. Kung nasa labang bansa sila, they will be hindi na sila makapag-travel. Wala na silang dokumento. However, ito problema. Baka yan may mga hawak na ibang citizenship. No? Nakapag-apply sa mga bansa na madaling makapagbigay ng citizenship. 'Di ba? Malay nyo, si Bunoan may hawak na ibang citizenship. Si Elizalde ko may hawak siyang ibang citizenship. Kaya pwede pa rin sila mag-travel. Even though their passport was revoked. O yung Philippine passport nila revoked. Yun ang problema. Di po ba? O, siguro yan, pag yan na-cancel ang mga passport nila, tulad ni Roque, ni Bunoan, ni Elizalde ko, magre-relay yan sa lahat ng immigration. Sa database, international database. O pag nakitang revoke, hulihin. Wala ka eh. Wala ka ng pagkakilanlan eh. I-deport ka. Ang problema nga kung nag-hold ng ilang citizenship. Malay nyo, ano bang country ang mahilig magbigay ng mabilisang citizenship? Yung madaling makapag-apply ng citizenship. Di po ba? So yan ha, yan ang promise ng Pangulo. Once na mapailan ng kaso si Elizalde ko, we will request for the cancellation of his passport. Kaya Toby Tiangco, dumaan tayo sa due process. Huwag kang nagmamadali. Ha? Okay? So yan po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.